Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Alam nyo, totoo po yung sinabi po ni Pastora na kapahayagan ng Panginoon sa kanya sa umagang ito. Huwag nating gawing rason yung mga sakit na yan upang tayo ay tumigil sa paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon, mga ginikiliw. Alam mo, kung alam mo yung salita ng Panginoon, hindi mo sasabihin yan. Anong sinabi ni Job? Natatandaan niyo ba si Job? Yes, sa panahon lang ba? Anong sabi niya sa asawa niya? Anong sabi ng asawa ni Job kay Job? Sumpain mo na ang Diyos na meron sa iyo para mamatay ka na, sabi niya, di ba? Pero anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Saka ka lang ba magpupuri sa Panginoon pag meron sa iyo ang lahat? Kung may pagpapala sa iyo, saka ka lang ba magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon pag meron sa iyo, may pagpapala sa iyo? Di ba? Opo. Anyway, hindi po 'yon ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito, mga ginikiliw. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay new creation. Bagong nilalang. Ano ba yung resolution mo? Ang daming nagsasabi ang kanilang New Year's resolution. Pero lahat yata nang nagsabi ng New Year's resolution, hanggang ngayon, hindi pa sila naging new creation. Wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay. Kasi yung ginagamit pa lang nilang salita, that is man-made practice. Man-made, nakaisipan lamang ng tao yun. Di ba? Ito ang New Year's resolution ko. Magbabago na ako, hindi na ako inom ng alak, hindi na ako maninigarilyo. Ang dami. Yan ang New Year's resolution, pero hindi naman natutupad. Bakit hindi natutupad? Kasi hindi naka-align sa salita ng Panginoon. Alam niyo ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon? New Covenant! Pakikipagtipan sa Panginoon. Alam mo kung gagamitin mo yung covenant na yan, that is biblical. Di ba? Ito ay naaayon sa salita ng Panginoon. Di ba? Yung covenant, there was a story in the Bible about Joshua. Nababalitaan na ng mga tao na, alam nyo, nababalitaan nila na ang mga Israelita ay talagang tinutulungan sila ng Diyos. Nagtatagumpay sila sa mga labanan. Marami ng hari ang kanilang napatay. Mga bayan, mga lugar na sinakop nila. May isang lugar na ito ay susunod ng talagang papasukin na naman ng bansang Israel, mga ginigiliw. Alam niyo ang ginawa ng lugar na ito? Naniniwala rin sila na ang Israelitang ito, sila ay bayan ng Diyos. Alam niyo ang ginawa nila? Nagpanggap sila na parang galing sila sa napakalayong lugar. Actually, yung lugar na yon, malapit na lang sila. It's just adjacent to the place of the Israelites. Malapit lang. Kaya nasisiguro nila na sila na ang susunod na papasukin ng mga Israelita, mga ginigiliw. Kaya ang ginawa ng mga taong ito,
Nagdamit sila ng mga gutay-gutay, yung mga talagang kwan na. Tapos nagdala sila ng mga pagkain na inaamag na. Pero actually, talagang hinintay nila na naamag yung pagkain na yon bago sila pumunta sa kampo ng mga Israelita. Kaya ang ginawa ng mga taong ito, na sila yung mga leader ng isang lugar na yon, hindi ko lang kasi masisiguro kung sino ang mga anong klase, hindi naman Amorites ang mga ito. Ang ginawa nila, pumunta sila mismo kay Joshua. Alam niyo ang ginawa nila? Nangusap sila. Nangusap sila na magkakaroon sila ng tipan, covenant, na kung maaari, nangusap ang aming bayan na kung maaari ay hindi nyo po kami papatayin, hindi nyo kami sasakupin dahil naniniwala kami na nasa inyo ang Diyos. Tignan nyo, ipapakita namin yung mga damit namin, gutay-gutay na, sa layo ng nilakbay namin, sa mga pagkain na dala namin, inaamag na. Sabi po nila, mga ginigiliw. Kaya't anong nangyari mga ginigiliw? Gumawa ng tipan si Joshua sa mga taong ito, sa mga nagpanggap na mga leader na ito ng isang bayan sa isang lugar na sasakupin na ng bayang Israel, mga ginigiliw. Alam nyo, pag sinasakop ng bayang Israel ang isang lugar, pinapatay nila lahat. Wala silang itinitira kahit baby. Talagang papatayin nila. Yun ang instruction ni Lord sa kanila eh. Wala silang bubuhayin kahit alaga mo. Pag pinatay mo, papatayin talaga nila. Kaya nga, tinanggal ng Diyos na hari si Saul eh. Kasi ang instruction ni Lord kay Saul, patayin mo lahat. Wala kang iwan. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga matatabang hayop. Oo. Pero hindi na siya ang Diyos sa kanya. Kaya tinanggal siya bilang hari. Balikan natin yung istorya. So gumawa ngayon ng tipan si Joshua sa mga taong ito na pumunta sa kanya sa araw na yon. Na hindi namin kayo gagalawin. Hindi namin kayo papatayin, sabi po nila. Until such time na dumating yung araw na nalaman nila yung katotohanan. Na yung mga taong ito, andun lang pala sa paligid na nila, malapit na pala, sila na pala ang susunod nilang sasakupin, mga ginigiliw. Kaya nagalit pa yung mga ibang leader ng bayang Israel, nagalit sila. Alam niyo ang sabi ni Joshua, wala tayong magagawa dahil covenant natin yan sa Diyos. Hindi